ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong mga kababayan, kapwa Filipino, saan mang dako sa daigdig, naway daratnan kayo ng mabuting kalusugan habang nakikinig sa panayam kong ito. At sa araw na ito ay nais kong bigyan ng kasagutan ang tanong ng ating kababayan ay patungkol po sa nagiging usapan ng kanyang asawa. Siya po ay isang Muslim at ang kanyang mga kamag-anak ng kanyang asawa ay hindi po Muslim. At nagtatanong siya sa akin, Ustad, paano ba ipaliwanag ang nakasulat sa Roma 3:22? Okay, so para malaman natin kung ano ang nakasulat sa Roma 3:22, babasahin po natin sa ating Biblia. Ang pagpaliwanag po natin sa mga kasagutan, mga kapatid, ay ginagamit ko po ang Biblia at ginagamit ko rin po ang Quran. Bakit? Kasi sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na manawagan ang mga Muslim, inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manawagan ang mga Muslim sa Ahlul Kitab, sa mga Hudiyo at mga Kristiyano para pag-usapan ang mga bagay na kapwa pinaniniwalaan. Okay, so ang binasa ko dito sa Quran ay pinaniniwalaan ko dahil mababasa din po dito sa Quran. Hindi ibig sabihin na kasi may mga bintang na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumopya sa Biblia. Hindi po. Paano makakopya ang tao na no read no write? Din sa kanyang kapanahunan, hindi rin siya nagbabasa ng mga aklat ng angka ng kasulatan dahil no read no write nga siya. So, kung ano lamang ang inireveal sa kanya ng dakilang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun po ang nire-recite niya sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga sahaba, at ang kanyang mga sahaba, sila na yung sumulat hanggang sa loob ng 23 years na tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga revelasyon mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at nabuo siya bilang isang buong mushaf. Tawag sa aklat, mushaf, din ang loob, yun po yung Quran. So, sana naunawaan po. So, sabi ni Brother Yusuf, sabi niya, paano nga po, Ustad, ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia sa Roma 3:22. So, ito po yung nakasulat. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudiyo at mga Hintil. Okay, so pinawawalang sala ng Diyos ang mga nananalig kay Jesus Christ, peace be upon Him. So, ngayon, para maunawaan po natin yung detalye ng mensahe pong yun, kung bakit pinaniniwalang sala ang mga nananalig kay Jesus Christ, peace be upon Him, babasahin po natin sa Lucas 24:19. Sa Biblia po, sa Lucas 24:19.
Okay, so ito po yung nakasulat sa Lucas 24:19. Anong mga bagay? Tanong niya. So, tinanong ni Jesus ang mga tao na nag-umpukan, ang senaryo po dito ay ang mga tao ay nag-usap-usap at tinanong sila ni Jesus. At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Okay. So dito, kung ating unawain mga kapatid, ang mga tao, ang mga Israelita at yung mga Hintil sa kapanahunan ni Jesus, kung sila po ay maniwala at mananalig kay Jesus, kay Jesus Christ, peace be upon Him, ang kanila pong mga kasalanan ay ipawalang bisa ng dakilang tagapaglikha. Dahil nung hindi pa sila dinatnan ng mga propeta, ang kanilang mga gawain ay taliwas sa mga alituntunin na ipinasunod sa kanila ng mga naunang propeta kay Jesus Christ. Okay, so kaya nga po, si Jesus Christ, ano ang katunayan nito? So puntahan muna natin ang katunayan na si Jesus Christ bilang propeta. Kasi bakit babasahin natin ang Quran? Dahil sa mga kapatid nating mga hindi pa Muslim, kahit hayag dito sa Biblia na sinabi na si Jesus Christ ay isang propeta, pilit pa rin nilang ginagawang Diyos si Jesus Christ. Kaya tingnan natin, basahin natin sa Quran kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni Jesus Christ para lalong maunawaan natin ang kanyang katauhan. So, basahin natin sa Suratul Maida, verse 75. Okay, so dito sa Suratul Maida sa Quran, sinabi dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasi kwento ang Quran po mga kapatid, ito ay kwento, salita ni Allah na ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, anong nakasaad dito? Ang Mesiyas, Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina na si Maria ay isang sidika. Alalaong baga siya ay mananampalataya kay Allah nang may ganap na pagtitiwala sa kanya, at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang mga aklat. Sila ay kapwa kumakain ng pagkain na katulad ng iba pang tao, subalit si Allah ay hindi kumakain. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda na maliwanag sa kanila, magkagayunman pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo sa katotohanan. So, sino lang yung nailayo sa katotohanan? Yung mga tao na hindi naniniwala sa direct na sinabi ng Diyos sa mga tao, bagkos doon sila kumukuha sa mga teksto sa Biblia na hindi malinaw. Ibig sabihin, yung hindi malinaw kung bakit nagkaganon mga kapatid na maraming teksto sa Biblia na hindi malinaw, bakit nagkasalungat-salungatan ang pananampalataya ng mga kapatid nating nasa Christianity, sa Christendom? Dahil ang Biblia po, ulitin ko, 40 authors ang sumulat po nito. Iba-ibang talino, iba't ibang pananaw sa buhay. Kaya hindi puro pareho ang kanilang isinulat. Kaya nagkaroon ng loopholes, kaya kung bakit ang mga tao na nagre-research patungkol sa kabilang buhay, dito lang kukuha, talagang maligaw nga po. Pero uulitin ko, dito sa
dito sa maluwalhating Quran, isa lang po ang author. Ang author po nito, after na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang revelasyon kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ito po yung si Muhammad po ang author po nitong Quran. Pero ang salita dito na naisulat, ito po ay salita ng Diyos. Okay, so maliwanag na po mga kapatid na pinatutuhanan natin na si Jesus Christ, maging sa Quran at sa Biblia, siya po ay isang propeta. Okay, so kung propeta si Jesus, saan po siya itinalaga? Kasi ang mga propeta noong unang panahon po mga kapatid, ay itinalaga sa kanilang mga bayan, sa kanilang lugar, sa kanilang angkan. Okay, so basahin natin sa Mateo 15:24 na naman dito sa Biblia. Mateo 15:24. Okay, so dito sa Mateo 15:24, sinasabi dito, sumagot si Jesus, sa mga tupang nangaligaw sa sambayanan ng Israel lamang ako isinugo. Okay, so si Jesus pala ay isinugo lamang sa sambayanan ng Israel, sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Okay, so bibigyan ko kayo ng kunting paliwanag kung bakit naligaw ang mga Israelita. Ang pagkaligaw ng mga Israelita, mga kapatid, kagaya rin sa pagkaligaw ng mga Pilipino after na ang Romans dumating sa Pilipinas, ang mga Kastila na nagdala ng pananampalatayang Romans. Naligaw. Dati ang mga Pilipino, lahat by history, mga Muslim na bago pa dumating ang mga Kastila. Pagdating ng mga Kastila, nagiging alipin at talo sa digmaan ang mga Muslim, doon na ini-inject ang pananampalataya ng tatlo ang Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sa Israel din mga kapatid, after na nawala na ang mga propeta, nawala na si Moses, si Aaron at yung sumunod na mga propeta sa kanila, ang Israel ay nagiging aliping muli ng Roman Empire. Sa katunayan, bago isinilang si Jesus Christ, ang hari ng Israel ay si King Herod. Nang marinig ni King Herod na isisilang ang batang maghahari ng Israel, anong ginawa ni King Herod? Pinagpapatay ang mga bata mula 2 taon pababa. At alhamdulillah, hindi nila napatay si Isa alayhi salam dahil siya ay iniingatan ng dakilang tagapaglikha. So, yung pananampalataya nila na tauhid, yung naniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay, na bahira ng maling pananampalataya. Yung pananampalataya na kagaya rin sa pananampalataya na niyakap ng karamihan sa mga Pilipino doon sa atin sa Pilipinas. So nakuha po ninyo mga kapatid. Kaya ligaw sila. Kaya sabi ni Jesus Christ, siya ay ipinadala sa mga naligaw na tupa sa bayan ng Israel. Okay. Ang tanong dito, bilang propeta si Jesus, nagdala ba siya ng bagong batas? Bagong batas mga kapatid. So dito papagsalitain po natin ang Biblia. So basahin natin sa Mateo 5:17 saka sa 19. Mateo 5:17-19. Okay. So anong sinabi dito ni Jesus? Sinabi ni Jesus alayhi salam, huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di mapawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Okay, so malinaw mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa inyong Biblia
na hindi si Jesus pumarito sa lupa para baguhin ang mga kautusan ng mga naunang propeta sa kanya. Okay, so marami pong violation ang mga nangulo ng mga simbahan sa atin sa Pilipinas. Bakit? Dahil ang mga pinagbabawal sa lumang tipan ay pinahintulutan nila at sinabi na yun ay pinahintulutan na sa kanila sa New Testament. Pero pag hingian ng dalil, kung sa Tagalog pa, evidence, ay walang maipapakita na maliwanag na salita kung hindi yung salita sa Biblia na hindi talaga direct na sinasabi. Okay, so naunawaan na po natin mga kapatid. So ngayon, punta po tayo sa sa Juan 14:6 kung ano ang sinasabi ni Jesus. Pakinggan po ninyo dahil controversial po itong babasahin ko dahil na-misinterpret po ito ng karamihang mga kapatid nating hindi pa Muslim. Sabi dito ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tinanggihan ba ito ng mga Muslim, mga kapatid? Hindi po. Bakit hindi tinanggihan? Dahil ang mga Muslim naniniwala na ang lahat ng mga propeta, sila yung daan, sila yung katotohanan, sila yung buhay. Walang makakapunta sa paraiso kung hindi susunod sa alituntunin sa batas na dinala noong propeta na yon sa kanilang mga kapanahonan. So, nakuha po ninyo mga kapatid? Nakuha niyo po? So, Brother Yusuf, nakuha po ninyo? So, ang lahat ng mga propeta, sila yung daan, sila yung katotohanan, at sila yung buhay. Kaya, tama yung sinabi sa taga-Roma, sa Roma 3:22, na sinabi na pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Kasi pag nananalig ka ni Jesus sa kanilang kapanahonan, halimbawa, kabayan, kung buhay ka sa kapanahonan ni Jesus at talagang religious ka, at yung religion na iyong sinunod, yun yung religion na ligaw. Dahil iniwanan ng mga Israelita yung Torah. Hindi na nila pinag-aralan ang Torah. Ang mga scholar ng mga Israelita, yung mga Hudiyo, gumawa sila ng sariling aklat na Talmud. So, naligaw sila. So, kung ikaw sa kapanahonan na yon, religious ka, hindi ka talaga maniwala kay Jesus Christ. Maliban lamang kung gabayan ka. Kaya, nagkaroon ka ng malaking kasalanan. Kasi nagsishirk. So, anong kasalanan yon? Yun ang kasalanan na walang kapatawaran, mga kapatid. Yung maniwala ka sa iba, maliban sa dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, dahil doon, pag makinig ang mga tao sa kapanahonan ni Jesus kay Jesus, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Bakit? Makilala na nila ang nag-iisang Diyos na tunay. At kilalanin nila si Jesus na sugo. Therefore, sundin nila ang turo ni Jesus. Dahil ang turo ni Jesus, dahil si Jesus, sa panahon na yon, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ganun po ka-simple yon. So, punta po tayo sa Quran. May babasahin po ako talata sa Quran kung ano ba ang kalagayan ng mga apostolis sa kapanahonan ni Jesus at si Jesus. Basa po tayo sa Quran chapter 3 verse 52. Medyo pasensya na po kayo na medyo mahaba-haba. Gusto ko sanang iksian ang video pero hindi talaga kayang paiksiin. So sinabi dito, "At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi,
Sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang mga apostoles ay nagsabi, kami ang mga tagatangkilik katulong ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah at ikaw, Jesus, ay nagbibigay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima kay Allah. So nakita niyo po, ang mga apostoles ni Jesus ay mga Muslim. So anong ibig sabihin doon? Yung sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kagustuhan ng tagapaglikha. Kaya, after kay Jesus Christ, hindi ko na lang basahin ang aya, ay maliwanag na sa Gospel of Barnabas, binanggit doon ni Jesus na ang susunod na propeta sa kanya ay magangalang Ahmad. At sa Injil naman, sa Quran, binanggit din na ang susunod na propeta sa kanya ay Ahmad. So, Ahmad, yun po ang pangalan ni Prophet Muhammad. Okay? So, saan ipinadala si Prophet Muhammad? Sa specific ba na lugar ng mga Arabo lang? Hindi po. Siya ay ipinadala rahmatul alamin, awa ng sang katauhan. Kaya, after ni Jesus Christ, ay si Muhammad na po ang propeta. Dahil siya ang propeta, after sa panahon ni Jesus Christ, ano siya? Siya na naman ngayon ang daan, ang buhay, ang katotohanan. Walang makakarating sa paraiso kung hindi susunod kay Muhammad. Okay? So ngayon mga kapatid, kung mag-research po kayo, bibigyan ko kayo ng tip paano mag-research. Pag nag-research kayo, huwag kayong magbasa lamang sa isang aklat. Magbasa rin kayo ng ibang aklat. Paano yung research? Pag nag-aral kayo, halimbawa gagraduate kayo ng baccalaureate, mayroong BB thesis, pag nag-research, maraming aklat na source sa iyong research para kapanipaniwala. Lalo na pag nag-master po kayo, yung thesis mo, kailangan marami kang source sa iyong research. O pag nag-doctorate ka, sa dissertation mo, kailangan na marami kang binabasa na source para sa iyong magiging conclusion. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay kabilang buhay. Alam ko po na ang kaligtasan ng Christianity ay ganito, yung patungkol sa pagkapako, pagkamatay, at pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Naniniwala kasi sila na si Jesus Christ ay naipako, namatay, at inilibing at nabuhay muli. Hindi po. Mali po kayo. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pangwakas, sinabi ni Allah, at sila, ang mga hindi mananampalataya, ay nagbalak na patayin si Jesus. At si Allah ay nagbalak din, at si Allah ang pinakamahusay sa lahat na nagbabalak. Okay. So, napatay ba nila? So, puntahan natin sa Suratul Nisa, verse 157. Dito po si Brother Ahmad Barcelon yumakap sa Islam noong nabasa niya ito. Sa Suratul Nisa 157. Nung nabasa niya na hindi namatay pala si Jesus, ay talagang iniwanan niya ang kanyang pananampalataya dahil pag mapatunayan na hindi na ipako at namatay si Jesus, ay useless ang pananampalatayang Christianity. So ganito po ang sinabi ni Allah. At sa kanilang pagsasabi na nagpapaparangalan, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapwat siya ay hindi nila napatay, gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus, datapwat ang nailagay na lalaki
ay kawangis ni Hesus at kanilang napatay ang lalaking ito at ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan, wala silang sinusunod maliban sa haka-haka sapagkat katotohanan siya, si Hesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Okay, so hindi po napatay nila si Hesus, mga kapatid. Kaya anyayahan ko po kayo sa Islam. Pero sa Islam po ay wala pong sapilitan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na no compulsion in religion. Wala pong sapilitan. Kung maunawaan, so alhamdulillah, makamit mo po ang tagumpay. Pero pag hindi mo maunawaan at i-reject mo ang aya sa Quran, ay talagang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito na sino man ang tumatanggi sa mga versikulo, mga aya na naisulat dito ay talagang malaking pagkaligaw. Nandoon po sa malaking pagkaligaw. Kaya uulitin ko po, mga kapatid, bilang Muslim, ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta, at ako ay sumasaksi na si Hesus na anak ni Maria, sugo at alipin ni Allah. Subhanaka wa bihamdik, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين